Eto, tingnan natin to si kay Chanko, ha. Pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yun. Sabi niya, Plastic yan, huwag ka maniniwala, magagalit. Imposible namang hindi alam ni Presidente Marcos yung kababalaghan na yan. Talagang inutil siya kung di niya alam. Di ba? Yan nga sabi ko, si Tambi at si Bongbong Marcos, makinig kayong mabuti. Dalawa lang yan. Involved sila. Itinatanggi lang mga ipokrito yung mga yan. Or, sobrang tanga. May tama sa utak, hindi nila alam nangyayari. Si Tambi, hindi niya alam nangyayari yung pinagagawa ni Ko. Si Bongbong, hindi niya alam sabi nga, walang galaw sa Kongreso na hindi alam ng ng Speaker of the House. At walang galaw ang Speaker of the House walang basbas ni Bongbong Marcos. Wag na. Tama ka, Chanko, pero yung pinagtatanggol mo si BBM, hindi ako, imposible yan. Unless napaka-inutil niyang tao. sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo? Hindi, kayo nga, matanong ko kayo dito, yung mga manunood. Kayo ba, sa tingin ninyo, inutil lang si Marcos, bobo lang talaga, tanga lang, or ipokrito? Kasabwat siya rito. Sa Congress dito sa budget na to. Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kong Toby, Yes. hindi ko lang maintindihan, hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano 'yon? Para ano 'yon? Kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, Logical, tama. kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, papaano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbebenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, Ang ibig niya sabihin dito, ganito ang nangyayari. May pondo. Okay? Bigla na lang ipapasok. Kunwari, ako, congressman ng Quezon City. Bigla na lang, wala akong alam, ipapasok sa akin. Oo, pero hindi naman sa Quezon City gagamitin yung pondo. Parang pinadadaan lang. Yung pera, yan yung tinatawag nilang, babanggitin ni Chanko dyan mamaya, yung sagasa at saka parking. Padadaanin lang. Oh. kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit Okay. niya eh. So Kaya nga, ang gusto kong pagtuunan ng pansin dito, yung sinabi ni Chanko, open secret eh. So, ibig sabihin, sila mga congressman, alam nila yung nangyayari. Yan po yung pinupunto natin na malawakan nito. Kaya, papansin nyo, ang laki na ng sabog, ang laki na ng baho nitong nanggaganap, karamihan pa ng congressman tahimik. Bakit? Possible, may lagay, may kasunduan, or madumi. Dinaanan din sila. Open secret. So, ibig sabihin, talagang naging kalakaran.
Hindi man sa lahat, pero sa karamihan na talaga merong 20% bawat congressman. Ganyan na po katindi. Ha? Nagiging new normal na po eh. Yung dating nakakahiya, yung dating kasalanan, yung dating baboy, parang ngayon congressman, natural lang yan. Tanggapin mo na yan. Ganyan na po kababaw. Ganyan nakalalim ang problema So, natin. alimbawa, si Congressman A, sa District 1, nag-insert para sa distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir. Ibig Sir, sabihin, Sen. hindi, ano lang to, Oo. hypothetical. Ano? Mm. Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si... Sir, Sen Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico. Alam mo sinasabi nila, yung sagasa, yung example ko, Quezon City, kunwari congressman ako kung Quezon City, biglang nagkaroon ng pondo ron, hindi ko alam. Hindi ko ginusto yon. Bigla nyo lang dinaanan, ginamit lang yung distrito ko. Meron naman yung parking na sinasabi nga naman na yun, nandun may 20%. Alam ni congressman yun, no? Sige, lagay mo dito yung pondo. Tapos gawa tayong proyekto, basta sa yung 20% sa'yo. Siguro, yung 20% kanya, 20% akin. Hindi ko alam kung anong hatian nila dyan. Kaya nga naman, yung flood control projects na yan, walang silbi. Laging baha. Kasi baka mamaya ang tinatrabaho na lang ng mga kontraktor natin 10%, 20%, ang lupit po, no? Anong klase 'yun? Siyempre malulugi din yung yung kontraktor. Kaya nga lagi po nating binabanggit, hindi dapat Ping Lacson, Tito Soto, nakafocus kayo dito sa mga kontraktor. Hindi po sila ang pinakamalaking may kasalanan diyan. Ang may mga kasalanan diyan yung mga bossing. Saldi, Tambi at President Bongbong Marcos. Yan ang pong imbestigahan natin ngayon. Kung ililigtas nyo lang sila, itigil nyo na yung hearing yan. Sarswela yan. O kung nga babanatan nyo lang yung Maka Duterte, katulad nila Chis, etc. Wag na. Tigil nyo na yan. Lokohan yan. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na Ito po, tingnan natin Puro si Saldico. So, controlled niya yung pera na yan. 50 million, 150 million, 150 million, 80 million. Grabe, no? Ang proponent, puro si Saldico. Lupit. Tapos sasabihin ni Tambi, wala siyang alam. Ang ganyan kalakas si Saldico? Tapos sasabihin ni Bongbong, di niya alam? Naglolokohan ba talaga tayo? puntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Saldico rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 13.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakailan, kila Engineer Bryce, na yung tinatawag na sagasa. Ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Yun Tama ang po ba, sinasabi Engineer Bryce? Hindi ka nakikinig Yung sinasabing may sagasa. Opo, Your Honor. Okay. Pero tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Yung parking with knowledge, alam ng congressman, pumayag siya ron. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, kinausap muna, nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kumbaga sa hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Hindi, Tito SP, makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya, paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Ganun ang mangyayari doon. Yun yung tinatawag na Mr. Chair, sagasa. walang
Paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa GAA Opo. na nadagdagan. So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman yon or congresswoman. Hindi, Dahil may hin- may-ari nun. Hindi. Sa tingin ko, kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may ghost, syempre for political purposes, aangkinin niya yon na siya nagpagawa. Ganun yun. So, kunwari, dinaanan siya, sinagasaan siya, hindi niya naman alam, biglang nagkapondo, tas may ginawa doon, aaminin niya kung maganda. 'Di ba? Maraming ganyan credit grabber, 'di ba? Isa niyan diyan si Bongbong Marcos, number 1 credit card grabber 'yan si Bongbong Marcos. Pero kung hindi naman, hayaan mo lang. Pag pangit, hindi akin 'yan. Pero totoo namang sinagasaan kasi hindi niya ni-request basta nagkaroon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa